Tulad ng misis niyang si Sara Diskaya, gusto ng DPWH na makulong din ng contractor na si Curly Diskaya kaugnay sa flood control project sa Davao Occidental. Pero ayon sa Ombudsman, inaalam pa sa preliminary investigation kung dapat makasuhan si Ginoong Diskaya. Nakatutok si Joseph Moro. Magdadalawang buwan nang nakakulong sa Lapu-Lapu City Jail ang kontraktor na si Sara Diskaya dahil sa kasong malversation at corruption dahil sa 96.5 milyong pisong umano'y flood control project sa Davao Occidental. Si Sara ay umami na beneficial owner ng kumpanyang St. Timothy Construction. Nakakulong rin ang tauhan niyang si Angeline Rimando na nakalistang managing officer ng kumpanya at 8 iba pang engineer ng Davao District Engineering Office. Ngayon, gusto ng Department of Public Works and Highways o DPWH na isama na rin nakasuhan at makulong ang asawa ni Sara na si Pacifico o Curly. Naghain ng manifestation ng DPWH sa Ombudsman para imbestigahan na rin si Curly na nakadetine ngayon sa Senado dahil sa ipinataw na contempt laban sa kanya. Meron kami mga dinagdag na tao. Iba pa yung Cebu. Yung Cebu, this week ata namin i-refer yung Cebu. Kinumpirma ito ng Ombudsman na nagsabing nagsumite ang DPWH ng mga sinumpaang salaysay o affidavit na magpapatunay na tulad ni Sara, beneficial owner o sa madaling sabi, may-ari din si Curly ng kumpanya. Buti na lang po, merong mga taong magsasabi na from the inside the company na itong mga tao na ito ay talagang ang beneficial owner at yung nagpapatakbo ng mga kumpanya na ito. Dadaan sa preliminary investigation ng Ombudsman kung dapat rin bang kasuhan ang asawa ni Sara Diskaya na si Pacifico. Hiningi namin ang panig ng kampo ng mga Diskaya pero tumangging magbigay ng pahayag ang abogado nila. Ang Ombudsman mas tahimik na ang galawan ngayon pero hindi raw ibig sabihin na walang nangyayari sa mga kaso kumpara nung 1 taon na kaliwat kanan ng anunsyo na may mga makukulong. Gusto raw nilang matibay ang mga kaso. We're up against the best lawyers. The best lawyers that money can buy. Pera po ang kalaban namin dito. Bukod sa mga kaso sa Ombudsman, may nakabinbinding reklamo laban kina dating DPWH Bulacan Engineer Bryce Hernandez at JP Mendoza. Sa eksklusibong ulat ng GMA Integrated News noong 1 linggo, hiniling ng dalawa sa DOJ na huwag gamitin ang kanilang affidavit o salaysay laban sa kanila dahil hindi raw nila ito na-review at paglabag ito sa kanilang karapatan. Sabi ng Ombudsman na gamit nila ang mga salaysay ng dalawa sa ibang kaso pero kahit wala daw ito ay hindi naman ito makakaapekto sa ibang kaso. A lot of the documents that were mentioned in the affidavits were already obtained. At makikita doon sa mga documents na yon kung sino ang pumirma, sino ang dapat nag-check ng mga ghost project. So even without the affidavit, even without the statements, it will stand on its own. Sa Korte Suprema naman, ipinapawalang bisa ni dating Congressman Saldico ang kaso ng Ombudsman sa Sandigan Bayan laban sa kanya. Pero wala raw karapatan na humirit si Ko dahil nagtatago ito sa batas. Alam naman ho natin lahat na hindi naman talaga pwedeng pagbigyan ang isang fugitive. Although sumubok na lang din siya. Sabi naman ng abogado ni Ko, mas mabuting ihain daw yan ni Clavano sa Korte Suprema lalo't may tuturing ng sub judice ang anumang usapan sa labas ng korte. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras.